Zaldico nahuli na raw sa Prague sa Czech Republic. Unang-una, ako kaduda-duda sa akin itong balita na ito. Medyo confusing siya, no? Kasi all this news coming from Philippine counterpart. And we have checked from the Portugal, Czech Republic, Prague news. Wala tayong makita na kahit man lang hindi headline na as Zaldico, kahit headline na isang Filipino nahuli, na detain sa airport. Yung mga ganun ba, wala talagang makita. Pero sa Pilipinas, headline yung nahuli daw itong si Zaldico dahil daw lack of documentation, yung walang passport, parang ganun. Pero kung titignan natin, si Zaldico ay reported as Portuguese passport holder on alam naman siguro natin, it is widely known na kapag meron kang Portuguese passport, okay yan. Very valid yan na dadalhin mo sa Prague or any part of Europe. Kasi nga, hindi mo na kailangan mag-passport. ID lang okay na kasi inter-Europe yan Magtitrain ka or magbabas ka, papasok ka any part of Europe, wala pong problema yon. So, nakapagtataka na ang balita sa Pilipinas ay nahuli raw kasi lack of documentation, wala daw passport. In the first place, hindi naman kailangan ng passport sa totoo lang kasi wala namang border check or walang immigration check kasi nga nasa Europe ka naman Inter-Europe nga yan Pangalawa, let's say, sige, sabihin na natin, for the sake of argument, kailangan natin ng passport. Kasi dadaan tayo ng border. O sige, kailangan natin. Ang tanong, sino ba naman ang bibiyahe? Halimbawa, kayo, pag bibiyahe ba kayo, hindi ba ninyo isipin na dalhin ang inyong documents? Unang-una isipin mo, passport mo, kailangan dala mo din yung ID mo. Any documents na that would support that would support where you're coming from, the origin of country. If Portugal, if Philippines, dadalhin natin yan regardless. So, nakapagtataka na nahuli ang isang Zaldico na former congressman, ano yung narating niya, na masyado naman siya sigurong bobo or tanga na hindi siya magdadala ng kanyang documents or passport. So, medyo siya, talagang nakakalito. Confusing yung balita kasi yung bang parang yung balita parang balita lang sa Pilipinas. And gustong, alam mo yun, yung balita kaliwat kanan na yung balita about Zaldico, headlines, soundbites, Zaldico. Wala nang ibang balita ngayon. So, one thing to point out is, yun nga yung sinasabi natin na gusto nilang tabunan yung totoong issue dito So, gusto nila, Zaldico, ngayon Zaldico naman, wala, tapos na yung impeachment, sa susunod, impeachment, pero ngayon, kailangan tabunan natin kasi maungkat na naman yung flood control. Kaliwat kanan na rin yung interview at sagot ng mga lawmakers. Itong si John Vic na Mr. Presscon man, anong sabi niya? Nagpa-interview ka agad at sabi niya in 1 to 3 weeks makakabalik na ng Pilipinas for deportation itong si Zaldico. Nakakatawa lang kasi naman siya abogado ba yun? Alam naman niya siguro 'di ba na kapag nahuli ka, you are not immediately subject for deportation kasi pwede mong ilaban yan Kasi kung halimbawa nakalimutan niya lang yung passport niya, pwede naman niyang i-verify, ipatawag sa embassy, or sabihin, sige, dalhin ko yung ito yung ko, we can check online yung aking passport, yung Portuguese passport ko. Pwede yun. Makakalusot siya ng ganun. Pero, yung balita is, nahuli na si Zaldico, tapos for deportation, and 1 to 3 weeks. Anong gustong ipalabas ng Pilipinas dito, di ba? Sa tingin ko, kasi itong si Zaldico, hindi nila mahanap-hanap, hindi nila makita kung saan ang sinasabi nila. Kagaya nitong si Atong anong sabi nila? Nakita daw nila sa Dasmariñas ba yun? Nakita nila somewhere else.
Pero meron siyang red notice. Ang tanong, kung kailan mo pa ba ng red notice kung nasa Pilipinas din lang naman? Sabi nila almost caught daw, pero paano nangyari yun? Natakbuhan kayo? Nasalisihan kayo? So there are too many questions and confusing statements coming from the government na parang nililito lang tayo or inuuto lang tayo. So ngayon, kung si Zaldico nahuli, let's say sabi natin ng Czech Republic, hindi ho ba't pwede niyang ilaban yun? Pwede niyang sabihin na hindi ako pwedeng makauwi or hindi niyo ako pwedeng i-deport sa Pilipinas kasi mag-a-apply ako ng asylum or refugee. Magsisik ako ng refugee kasi nanganganib ang buhay ko sa Pilipinas. O parang yung nangyari kay Zaldico. Lalong-lalo na at walang extradition treaty between Philippines and Czech Republic. Ngayon, pwede niyang ilaban yun at hindi siya mapapauwi basta-basta kasi labanan ito ng yung treaty ng refugee ng Czech Republic at ng Pilipinas. So labanan yan ng ilalaban ni Zaldico kung mananalo siya, kung papayagan siya mag-asylum o hindi. So ngayon, mahabang proseso yan. Hindi mo pwedeng sabihin na in 1 to 3 weeks, makaka-uwi na siya, makakabalik na siya ng Pilipinas. I mean, bakit napipreempt na kaagad yung mga bagay-bagay na itong gusto mong, ito agad yung sasabihin mo, tapos later on, mapapahiya ka din lang naman. Hindi ganun yung mangyayari kasi nga, mahabang proseso din ito. Nakita nyo naman si former Congressman Arnie Teves. It took a year or two bago nila na pauwi ng Pilipinas. Pero kung tutuusin, si Teves, nag-apply naman siya ng asylum, which naaprubahan naman siya. Ngayon, ang nangyari, kaya kahit aprobado yung kanyang asylum, napauwi pa rin siya. It is because government to government na yun. Maalala ninyo, during that time, yung membership ng Timor-Leste, yung bang nasa bingit sila ng accepted or hindi accepted yung membership nila sa ASEAN. So, ang nangyayari sa Timor-Leste, kailangan kumbinsihin ng Timor-Leste yung ASEAN countries, yung bawat country para i-accept sila sa membership ng ASEAN. So, syempre, isa sa kakausapin ng Timor-Leste ay yung Philippines. So, kumbaga, merong barteran dyan eh. Merong parang trading, kumbaga, o sige, boboto ako na makakamember ka ng ASEAN, pero ibibigay mo sa akin si Teves. So, sa tingin ko, ganun ang nangyari dyan. Kaya napauwi pa rin si Teves ng Pilipinas despite the fact na walang extradition treaty, despite the fact na aprobado ng kanyang asylum. Ngayon, in the case of Zaldico, mapunta tayo sa Czech Republic, walang extradition treaty. Wala namang trading system or walang trading deal ang Czech at saka ng Philippines, unlike yung ASEAN na pwedeng, alam mo yun, kausapin yung Pilipinas at ng Timor-Leste. So, tanong ko, meron ka ba pwedeng ipampalit sa Czech Republic para isuko nila or ibigay nila si Zaldico sa'yo? So, for the Philippine government, para sabihin na, in just 1 to 3 weeks, makakabalik na ng Pilipinas ang si Zaldico. Ang kasi, problema sa Pilipinas, ang lalaki ng kanilang budget sa confidential funds, intelligence funds, na binibintang nila kay VP Sara, sila nga billion-billion ng kanilang confidential intelligence funds, pero lumalabas na sila ay inutil. Kasi kahit nasabihin na natin na, okay, nahuli na si Zaldico sa Czech Republic, pero ang tanong, sino ang humuli? Pilipinas ba o Czech Republic? Kasi, for the sake of argument, kung hindi nahuli ng Czech Republic, hindi talaga mahuli ng Pilipinas yan. Ever. Hindi nila malalaman kung saan si Zaldico. Well, unlike kay Harry Roque,
Kasi si Attorney Harry Roque naman talaga naman na ano naman niya, alam naman o kumbaga exposed naman na alam natin kung saan siya, 'di ba? Kumbaga siya na mismo ang nagpaalam or ipinapaalam niya kung saan siya. Kaya hindi niya kailangang magtago. O ngayon, na-disclose naman kung saan si Attorney Harry Roque. Anong nagagawa nila? Wala silang nagawa para mapauwi ng Pilipinas si Attorney Harry Roque. On the issue, on the case naman ni Zaldico, hindi nila alam kung saan talaga siya. Panay sila Portugal, panay sila kung saan, nandito, nandun. Tapos ngayon, nasa Czech Republic, Prague, at nahuli na raw. So yun yung tanongin natin. Ginagawa ba talaga ng gobyerno ang kanilang tungkulin? Ginagasto ba nila sa tama yung pera ng taong bayan? O dahil wala silang nagagawa, dahil inutil sila, kinakailangan nilang umimbento na nahuli sa Prague si Zaldico. Kasi ang kataka-taka, walang balita ang Czech Republic. Walang balita ang Portugal. Sila lang ang nagbabalita. Not to mention, yung abogado ni Zaldico na si Attorney Rondain, sabi niya, wala siyang kamalay-malay. Yung pamilya, wala ding alam. Even pinadala ni Ako Bicol Party List Garbin, yung kanyang tao, staff, dyan sa Europa, sa Prague, para alamin, wala silang makuhang information. So ang tanong, totoo ba talaga na may nahuling Zaldico sa Prague? Kasi isipin nyo sabi ni Attorney Rondain, wala daw siyang idea kung saan si Zaldico, kung anong nangyari, kung totoo ba na nandun, nahuli sa Prague. Kasi unang-una, kung bibiyahe man si Zaldico from Portugal to Prague, hindi ba't ipapaalam niya o ikukwento niya kay Attorney Rondain na papunta ko ng Prague ngayon o may bisitahin lang or may gagawin lang. Kumbaga, abogado to client, information, dissemination. So napaka-imposible na mismong abogado hindi niya alam kung saan si Zaldico or hindi niya ma-verify kung totoong nahuli itong si Zaldico. Ngayon, ang sabi, ang Pangulo ang nagbigay ng balita. Saan niya nakuha? Tinanong si Rimulya, si John Vic, so ano yung gagawin ng DFA ngayon? Ang sabi ni Rimulya, tanungin niyo yung DFA. So ang tanong, saan niyo nakuha yung information? Paano nakuha ng presidente yung information? Kasi it's very unlikely na merong ganitong balita pero parang sila lang nakakaalam. This is a high profile issue. Kahit sabihin na natin na syempre hindi kilala sa Prague si Zaldico, pero this is still considered a high profile issue kasi kung ano man yung information na nasubmit ni Zaldico sa Portugal or sa Czech Republic, makikita nila yung history ng taong ito. Ito ay former representative sa Pilipinas. Ito po ay ganito ang kanyang katungkulan. Ito po, ganito ang kanyang background. So, is still high profile. So, very questionable talaga na sinasabi nila na nahuli si Zaldico. Take note nahuli si Zaldico sa Prague. Dapat ang sabihin nila, ang headline dapat, nahuli ng Czech Republic government si Zaldico sa Prague. Ganon. Para kumbaga ma-identify kung sino ang nagtatrabaho dito. Malaman natin kung nagtatrabaho sila o hindi. Kainutilan nila, kinailangan nilang umimbento ng issue na nahuli ang isang taong ito sa Prague when it is very hard to verify. Ngayon, kapag sila ay pumalpak dito sa balitang ito at hindi totoo na nangyari ito, di malaking kahihiyan na naman to. Paano na naman nila lulusutan? Ano naman ang irarason nila dito?
So for me, not until merong balita siguro ang Prague or ang Portugal, at kung totoo man, syempre kagaya nung siya nga pala, maalala niyo yung si former Congressman Arnie Teves, 'di ba, nung nahuli siya ng Timor-Leste Authority. 'Di ba may picture, may video pa nga ata eh. May picture at may video. Even nung hinuli nila si yung si Alice Guo sa may Indonesia, 'di ba may video? Tapos ito, wala. So, kaduda-duda talaga ito. Well, abangan natin ang susunod na mangyayari kung sinong masusunog dito. But as for me, unverified, abogado, hindi alam, pamilya, hindi alam. Even yung ako Bicol Party List kasama nila, hindi alam. Walang balita sa Portugal, walang balita sa Czech Republic. Sa Pilipinas lang may balita ng ganyan. So, most likely, this is fake news. Galing pa sa presidente mismo.